Ngayong nailibing na si Pope Francis, all eyes sa conclave na pipili ng bagong Santo Papa. Pero ang gaganaping botohan hindi basta-basta dahil isa itong mahaba at secretive na proseso. Sa panahon pa ng Novemdiales o siyam na araw na pagluluksa ang simbahan na nagsimula noong araw ng libing ng Santo Papa noong Sabado at magtatagal hanggang May 4 kung kailan magkakaroon ng araw-araw na misa sa St. Peter's Square o sa Basilica na pangungunahan ng ilang piling kardinal. Sa panahon ding ito, patuloy na nagsasagawa ang mga kardinal ng mga general congregations o pribadong pagpupulong kung saan pinag-uusapan ang anumang issue na nais iparating ng mga kardinal at pagpapasyahan ng petsa kung kailan magsisimula ang conclave o ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Maaari lang itong magsimula 15 o 20 araw pagkatapos pumanaw ang Santo Papa o sa pagitan ng May 6 to 11, alinsunod sa Universi Dominici Gregis o ang Apostolic Constitution tungkol sa paghalal ng Santo Papa na inilatag ni Pope John Paul II. Maliban na lang kung magpasya ang mga kardinal na simulan ito ng mas maaga. Ang salitang conclave na mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay with a key ay tumutukoy sa pagkulong sa mga kardinal sa loob ng Sistine Chapel hanggang makapili sila ng bagong Santo Papa. Tanging mga kardinal na wala pang 80 years old ang maaaring bumoto. Sa higit 200 kardinal na mayroon ng simbahan sa ngayon, may 135 na kardinal ang pasok sa requirement na ito. Kabilang ang 3 kardinal mula sa Pilipinas, sina Luis Antonio Tagle na Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization ng Vatican, Manila Archbishop Jose Advincula at Caloocan Bishop Pablo David. Sa unang araw ng conclave, magkakaroon muna ng misa sa St. Peter's Basilica sa umaga para sa paghalal ng bagong Santo Papa, bago ang assembly ng mga kardinal sa Pauline Chapel ng Apostolic Palace sa hapon at prosesyon nila papuntang Sistine Chapel para sa unang round ng botohan. Hawak nila ang booklet na ito, laman ng dasal, awiting Litany of Saints at ang babasahing oath sa salitang Latin. Kasama ang pangakong panatilihing sikreto ang botohan at bilangan at hindi sila magpapapressure sa sino man sa pagpili ng bagong Santo Papa. Palalabasin ang mga hindi kasama sa conclave at isasara na ang pinto ng Sistine Chapel. Bawal na ang video camera at anumang gadget sa loob. Bibigyan ng bawat cardinal elector ng ballot paper na gaya nito, kung saan sa ilalim ng katagang Iligo in Summum Pontificem o I elect a Supreme Pontiff, isusulat ang napipisil nilang kandidato. Dapat itupi ang balota at saka lalapit ang bawat kardinal sa altar para ihulog ang balota sa chalice. Masusing susuriin ng scrutineer ang balota. Kung lagpas ang nabilang na balota sa bilang ng elector, susunugin ang balota at magkakaroon muli ng botohan. Kung wala namang problema, pwede nang magsimula ang bilangan. May 3 scrutineers. Ang una, bubuksan ang balota at isusulat ang pangalan na nasa balota. Gayon din ang gagawin ng pangalawang scrutineer. Ang pangatlong scrutineer ang siyang sisigaw ng pangalang nasa balota at itatahi ito kasama ang mga balotang nabilang na. Maaaring subaybayan ng mga kardinal ang bilangan at isulat ang nakuhang boto ng mga kasama sa papel na gaya nito. Bawal itong itago at susunugin kasama ang mga balota. Kung walang nakakuha ng 2/3 na boto na karaniwang nangyayari sa unang round ng botohan, itim na usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel. Kailangan muling bumalik sa Sistine Chapel ang mga cardinal elector sa susunod na araw para sa second round ng botohan. Nauulitin hanggang may makaabot sa 2/3 na boto. Maliban sa unang araw, 2 beses boboto ang mga cardinal sa umaga at 2 muli sa hapon. Paano kung hindi maabot ang 2/3 na boto pagkalipas ng 3 araw? Isususpindi ng 1 araw ang botohan para sa dasal at spiritual exhortation ng isang kardinal. Uulitin ang proseso at magkakaroon ng break time kung wala pa ring napili pagkatapos ng 7 round ng botohan at 2 ulit pa nito. Kung wala pa rin, kukonsultahin na ng kamerlengo o tagapangasiwa ang mga kardinal sa mga susunod na hakbang. Hanggang lumabas ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel, hudyat na naabot na ang sapat na boto para mahalal ang bagong Santo Papa. Pero sa mga nakalipas na 3 conclave, naging mabilis ang pagpili. Si Pope Francis nahalal sa ika-6 na round ng botohan o sa loob lang ng 2 araw. Si Pope Benedict pagkatapos ng 4 na round sa loob din ng 2 araw. At si Pope John Paul II nahalal sa ika-8 round o 3 araw. Inaasahang hindi rin hahayaan ng mga kardinal na masyadong magtagal ang botohan sa conclave ngayong taon para ipakitang nagkakaisa pa rin at hindi nahahati ang simbahang Katolika.